Nagsimula ang storya sa isang bata ang nalungkot nang makita ang punit-punit na teddy bear niya. Naalala ng ina niyang kahit tahiin pa niya ito, talagang sira pa rin ang itsura. Kaya inisip niyang itapon na lang ito at bumili ng bago. Dinala niya ang basura sa malapit na tapunan sa ilalim ng lupa, itinapon ng supot ng ibaba na lang, at umalis nang walang inuurungan. Habang ganoon, may isang nakapusyaw na tao na nakatago sa dilim, nagmamasid. Sa mundong ito, tulad din sa atin, madali lang ituring na basura ang mga gamit, walang halaga. Marumi, at kadalasan, ganoon din ang pagtingin sa ibang tao. Matapos ang eksena, bumaba rin ang nakapusyaw na tao sa ilalim, sa puok na pinoproseso ang lahat ng basura ng lungsod. Bigla siyang naabutan ng isang gwardya na agad nagtaas ng baril. Kilala ang estranghero rito bilang magnanakaw ng basura, ang kontrabida na nagnanakaw umano ng basura at nagbabanta sa malinis na imahe ng lungsod. Pinindot ng gwardya ang alarm, kaya dumating ang 2 sundalong armado bilang tulong. Naghagis ng supot-supot na basura ang magnanakaw sa kanila, panandaliang depensa para makalayo. Pero nagkaunti ang kaluwagan dahil nagkalaro rin ng iba't ibang gwardya at nagsimula ng magpaputukan. Para bang may superhuman na bilis at liksi, naiiwasan niya ang bawat putok na bala. Lumilikot, tumatalon, nag-roll, gamulo ang paligid ngunit hindi siya natitigil. Nang dumami ang mga gwardya, may tama siya ng mabilog na bala sa braso, pero nagawa pa rin niyang tumakas sa pamamagitan ng imburnal. Pag-akyat sa ibabaw, nainis ang magnanakaw dahil palaging tinatawag siyang magnanakaw. Hindi niya nakikita ang sarili niya bilang ganoon. Kinabukasan sa plaza ng bayan, nag-uusap ang 2 babae tungkol sa balitang muling kumilos ang dump thief kagabi. Isang babae, seryoso ang mukha, at sinabing tiyak na tribal yun. Pinakurot naman ng isa ang kasama ng mamatay mata ang isang tribal na lalaki na nakikinig sa gilid. Pag-alis ng lalaki, nagpatuloy ang usapan, ayaw nilang pumasok ang ganoong uri ng tao sa kanilang bahagi ng bayan. Naglakad ang lalaki, si Reto, sa maganda at marangyang bahagi ng lungsod hanggang sa napunta siya sa barong-barong na tagpuan niya. Itinatag ang pader na naghihiwalay sa mga may kaya at sa mahirap, hindi mo mapapalampas. Sa slum, marumi at masangsang ang daan. Lahat nakikinig tungkol sa dump thief, natatakot na baka bamigat ang pagmamatang makapal ang usapan, lalo't sa kanila yon. Si Rudo, abala sa pag-aayos ng napulot na gamit sa basura, ay sinaway ng kaibigang si Chiwa. Muli siyang nahuhumaling sa kondisyon kung saan siya walang alam. Hindi maligaya sa maling kwento ang anumang tao kung mahuhuli siya, napapahiyang iyak matindi, dahil kilala ang lungsod sa mahigpit nitong patakaran laban sa basura. Naiinis si Chiwa, halos masira ang loob niya nang tanungin kung bakit patuloy siyang nabibiktima. Sabi ni Rudo, binabato lang yung basura ng mayayaman parang walang pakialam. Kaya naaawa ako. At kailangan ko naman ng kita para mabuhay. Tumay ka pa si Chiwa, mahilig ka talaga sa basura, ano? Pero hindi natapos doon. Biglang dumating ang grupo ng barumbadong mga bata. Leader pa ang binata, pinagtawanan si Rudo dahil mabaho daw siya at madumi ang mga gloves. Binaliwala sila ni Chiwa at pinagtanggol si Rudo, sinabing hindi sila ganoon kalayo sa kanya. Sinabi ng mga batang yun kay Chiwa na wag nang makihalubilo sa mahirap, lalo pat anak ni Rudo raw ni isang mamamatay tao. At ayon sa kanila, ang slum ay para lang sa mga kriminal, bagamat sinisikap nilang iwasan ang stigma, bumawi ito nung pumatay ang ama ni Rudo ng ilang tao. Nagliyab sa galit si Rudo. Tumayo ng tuwid, tiningnan ang leader ng mga baa. Natakot ito, nanginginig, at nang inig ang kamao, napasabi pa nito, parang ama mo. Dalit ng kanilang takot at pangungutya, magiging mamamatay tao ka rin tulad ng ama mo. Pag-alis nila, niyakap ni Chiwa si Rudo. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya. Hindi ka masama, hindi ka gagawa ng masama sa iba. Napatingin siya sa paboritong teddy bear na napulot ni Rudo sa basura at agad itong nagustuhan. Tinangkasan ang ibigay ni Rudo kay Chiwa, pero mahina ang boses niya. Patulak na siyang pinatawag ng ina ni Chiwa. Bago sila umalis, pinaalalahanan muli ni Mama na lumayo kay Rudo. Ngunit napagod si Chiwa sa takot na iwiyang sabihin ang totoong gusto niyang sabihin. Uwi si Rudo sa madilim na bahay sa slum. Nakahulog ang mga mata niya sa lupa. Dito niya sinalubong si Reto, ang tribal na lalaki sa plaza na pinahiya dahil sa mga babae.
Pinagtatawanan si Rudo ng pangungusap ni Reto tungkol sa hindi niya naipasa kay Chiwa ang larwang bear, gayon pala ay nakita rito ang ginawa niya. Nagpatawa muna si Reto, sinasabing dapat mas direkta na siya. Tapos tinanong kung alin nangyari kagabi sa tapunan ng basura. Binabala siya ng dating amang si Reto, tila marami na siyang sinasangyan ng panganib para sa pera lang, mukhang masyado. Tumanggi si Rudo, hindi ako nahuli noon. Tumugon si Reto, bilog pa rin ang mundo. Malapit ka nang mamatay doon. Ako ang nag-alaga sa'yo nang walang mag-alaga nung sanggol ka. Nakaantig ito kay Rudo, napaisip siya. Nang napahiwalay na saglit, sinabi ni Reto na kung matapat si Rudo kay Chiwa gaya ng pagiging tapat niya sa lahat ng tao, sigurado siyang matutuwa ang dalaga. Nang marinig ito, muntik nang mahulog ang sulo kay Rudo, natagpuan rin ni Reto ang gasgas ng bala sa braso niya. Napapangiti si Reto kahit seryoso. Dinalangin niya kay Rudo na huwag na raw bumalik sa tapunan, dahil baka mapilitan siyang ihulog sa imburnal at wakasan sa hukuman pa rin. Mahina ang tangkang pagtanggi ni Rudo, kanya-kanyang labi, mas madalas na yun kaysa sa mga peksayon na iniwan ng ama ko. Nang mapagsariling isip, nagsimulang lumuhad ang kukumbento sa kasinungalingan. Nagsalita si Reto sa malalim, sa lungsod na ito, epektibo ang patakaran, para sa matinding kasalanan, hatol kamatayan agad. Bumabagsak ang iba pa sa imburnal. Iyon daw ang nangyari sa ama ni Rudo. Tinuro ni Reto sa pulang gabi, dapat mag-ingat ka ng sobra. Inaral ng mga mata ni Rudo ang mga gloves na itim at amoy pagod na gamit, ito ang nang-iwas sa matinding sakit ng braso't diwa niya. Dito nagsimula ang pakikipag-utang niya kay Reto. Puso ni Reto, ginamit ang katahimikan bago tuluyang bamulong. Kung gusto mo mabigani si Chiwa, mabilis mo siyang ligawan. Ibigay mo siya sa kanya. At baka tsaka, kunin mo rin ang unang halik, sa princess. Naaliw si Rudo, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Pero tila hindi magawang ngumiti, kaya minura at pinalaki ang dating galit. Lumabas sila sa bahay, natabunan ng usok sa paligid, at si Reto ay tinulungan siyang pilitin ang unang ngiti. Kahit pagkukunwari lang, wika niya, basta yan ang simula para maging matalik kayo ni Chiwa. Habang naglalakad sa slum, nagmuni-muni sa sinasabing tungkol sa malaking hukay, ang abismo. Dito daw tinatapon ang basura at ang lahat ng taong tinuturing na basura ng lipunan. Dito rin di umano, itinatapon ang kriminal, tulad ng ama ni Rudo. Habang malayang namumulot ng basura, napadaan si Rudo sa isang madilim na sulok. Nakita niya kung paano hinatol ang isang pasaway, ipinagsisigawan sila ng mga tao na sa abismo kasama ang dumi. Pinutol niya ang sandali nang biglang sumulpot si Chiwa, kaya umalimbukay siya. Nagtaka siya nang sabihin ni Chiwa, ang slum na ito, pinatatagan lang sa gilid ng lungsod para lagi mong maalala na pwede ka rin matapan sa abismo, kung mabibigo ka. Napahinto si Rudo, gusto kong labanan yan. Dinagdagan ni Chiwa, ayaw kitang makita doon. Pakikinggan mo si Reto, minamahal ka niya. Habang pinipigilan niya ang puso niyang kumilala sa nararamdaman, sinilip niya si Chiwa at ganap na namahinga rin siya. Mapula na ang tungot labi nila dahil sa anak ng responsibleng lalaki. Nakita ni Chiwa ang maliit na rabbit teddy, walang lalig o kung ibinigay ni Rudo ito. Bigla siyang tumakas, naglakad ng mabilis para sabihin kay Reto ang nangyari, sabik malaman ang reaksyon. Pauwi, nasalubong siya uli ng mga apostol sa slum, isang grupong naghahanap ng kalinisan. Habang dumudugo pa rin ang hidlo at saya ni Rudo, kumatok siya sa pinto, pero hindi pumasok, isang kawawang eksena muna. Biglang nakita ni Rudo si Reto na gulong sa sahig. Laman ng dugo, ang misteryosong salarin kagabi, nakabaon sa likod. Nagmadali siyang umatake para protektahan. Ngunit mas mabilis ang salarin, napalya siya at masugatan. Pumayag siyang umupo sa sahig habang tumakbo ang sospek. Bago siya tuluyang bumagsak, bamulong si Reto, lumayo ka. Anak, ito ang kailangan mo gawin, baguhin mo ang bulok na mundo. Masakit ang bulong, ngunit malakas na alam na nasa likod niya pa rin ang advisor. Ngunit sadyang mayat-maya pa, may tumunog na stun gun, umagos ang liwanag, at dumating ang mga apostol. Inakusahan siya ng pagpatay kay Reto, napunit ang ilaw ng konsiyensya niya. Ni hindi makapaliwanag si Rudo, binugbog siya ng walang awa, at pinutol ang malay ng isang suntok. Habang umiikot ang mga kapitbahay at pinag-uusapan ang balita, naniniwala na daw si Rudo na siya rin ang pumatay, sumunod gaya ng ama niya.
Nakalimot si Chiwa, hindi niya makapaniwala, baka papatulan raw niya ang anak na mababa ang asal. Ihahatid si Rudo sa gilid ng lungsod para parusahan. Tigil ang mundo para sa batang Sosok-suko, ayon sa salita ng mga apostol. Siya na ang kilalang dump thief. Lalong lumala ang sitwasyon ni Rudo. Sa ilalim ng mapanghusgang lipunan, hinatulan agad siya ng kamatayan, walang masyadong paliwanag, walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Habang pinalilibutan siya ng mga tao, sigawan ang maririnig. Sa bangin kasama ang dumi. Sa bangin kasama ang dumi. Isang lalaking nakasuot ng kasuotang pangrelihiyon ang humarap upang opisyal na magbaba ng hatol. Malamig ang tinig nito habang sinasabi, lahat ng dumi ay dapat lamunin ng bangin. Habang itinutulak si Rudo palapit sa gilid ng hukay, napatanong siya sa sarili, bakit ito nangyayari sa akin? Wala naman akong ginawang masama. Hindi man niya mailabas sa bibig, taimtim siyang nakiusap sa isip niya, sana may makinig, sana may sumagip. Pero sa halip na tulong, puro matatalim na tingin ang isinukli ng mga taong ni hindi naman niya kilala. Mga estrangherong walang alam sa tunay na nangyari. Sa gitna ng mapanghusgang mata, may nakita siyang pamilyar na mukha, si Chiwa. Nakapayuko ito, hindi malinaw kung hiya, sakit, o galit ang nararamdaman niya. Sa huling pagsubok na ipaglaban ang katotohanan, sumigaw si Rudo. Chiwa, hanapin mo ang totoong pumatay kay Reto. Pero nanatiling malamig ang kilos ni Chiwa. Tila wala ng damdamin, at may panghihinayang sa boses ng sabihin. Sana hindi na lang ako naniwala sa magnanakaw ng basura. At sa salitang tulad ng ama, ganoon din ang anak, itinapon niya ang stuffed toy na minsang bigay ni Rudo at tuluyang lumakad palayo, galit at puno ng hinanakit. Sa kanyang pagkakagapos, napabulong si Rudo, ang totoong dumi ay kayo. Kayo na walang sariling isipan. Kayong bulag kahit may mata, at bingi kahit may tainga. At doon, sa gitna ng galit at panlulumo, natanong niya sa gitna ng karamihan ang tunay na salarin, ang pumatay kay Reto. Pero bago pa man siya makagalaw, itinulak siya papasok sa bangin. Habang bumabagsak sa madilim at malalim na hukay, nagsimula ang sumpa ni Rudo. Sa isip niya, hahatakin ko kayong lahat sa impyerno. Wawasakin ko ang buong sangkatauhan. Galit ang bamalat sa puso niya. At habang lumulubog siya sa kadiliman, unti-unti na ring nilalamon ang kanyang isipan ng puot. Makalipas ang hindi malamang oras, dahan-daang damilat si Rudo. Nakapatong siya sa tuktok ng isang bundok ng basura. Sinundan siya ng amoy na halos hindi na niya kaya. Paglingon niya, puro basura ang tanaw, walang katapusang mundo ng dumi, patungong abot tanaw. At sa harapan niya, isang dambuhalang nilalang na binuo mula sa basurang iyon ang biglang humarap. Napuno ng takot ang mga mata ni Rudo, at doon niya lubos na naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng impyerno. Nang makita ni Rudo ang dambuhalang halimaw, saglit na nawalan siya ng ulirat. Naalala niya kung gaano siya laging nagtataka kung bakit tila sobrang obsessed ang lahat sa pagtatapon ng basura at mga taong itinuturing na dumi ng lipunan sa kailaliman ng hukay. Pero ni isa sa kanila, walang nakaisip kung ano nga ba ang nangyayari sa ilalim. Walang may pakialam. At yun ang pinaka-nakakainis para sa kanya. Pero agad siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para iligtas ang sarili habang papalapit ang halimaw. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang umatungal ang halimaw at nagsilabasan pa ang mas maraming halimaw mula sa tambak ng basura. Hinabol nila si Rudo, at kahit anong bilis ng takbo niya, wala ring silbi, naipit siya. Nagtataka siya kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito, at kung mga gumagalaw bang tumpok lang ng basura ang mga ito. Bigla siyang tinadyakan ng isa sa mga halimaw, pero nakailag siya. Tumakbo siya ulit pero nadapa siya, at tumama mismo sa isang bungo ng tao. Doon niya naisip kung ano ang magiging kahihinatnan niya. Napamura siya sa mga demonyong nagtapon sa kanya sa lugar na ito. Biglang bumagsak ang tinutungtungan niyang tambak ng basura at nahulog siya sa bangin. Pagbaba niya, napunta siya sa ligtas na distansya mula sa mga halimaw. Pero may isa pa siyang problema, lason ng hangin sa lugar. Kapag matagal siyang huminga rito, siguradong masisira ang mga baga niya. Tinakpan niya ang bibig at ilong gamit ang gloves, umaasang makahanap ng matataguan. Pero naisip niyang baka wala talagang ligtas na lugar sa impyernong ito. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa at biglang samuka ng dugo. Narinig ito ng mga halimaw at muli siyang tinarget. Napaluhod si Rudo sa lupa, hindi na makagalaw.
Halos sumuko na siya sa kapalaran niya. Pero biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng katawan ni Reto, ang kanyang ama. May kakaibang enerhiya na biglang damaloy sa kamay niya, pero hindi niya ito napansin agad. Ang alam lang niya, biglang nag-iba ang paningin niya, nakakita siya ng mga liwanag mula sa basura at sa bakal na tubo sa harapan niya. Gumapang siya palapit sa tubo, determinado ng mabuhay, dahil may dahilan pa siya para mabuhay. Hinawakan niya ang tubo at tumayo, sabay sigaw na babalik siya sa ibabaw para gumanti sa mga taong nagtapon sa kanya, at sa demonyong pumatay sa kanyang ama. Habang unti-unting pinupuno siya ng galit, sinamantala ito ng mga halimaw at dahan-daang lumapit. Pero nang umatake ang isa sa kanila, isang hampas lang gamit ang tubo ang ginawa ni Rudo at napalipad ang halimaw. Lumipad ito hanggang sa tumama sa payong ng isang nakatira rin sa hukay, at nabigla ito na may isang tao pala na kayang lumaban sa mga halimaw. Samantala, si Rudo ay tila nababaliw na sa pakikipaglaban. Hindi na niya iniinda ang lason sa hangin o ang dugong lumalabas sa ilong niya, patuloy pa rin siya sa pagtalon at pakikipaglaban. Kahit ibangga pa siya sa malalaking bato, hindi siya nawawala ng lakas. Isang halimaw ang dinurog ang batong kinapitan niya, at nabagsakan siya ng mga debris. Pero nakalabas pa rin siya, dala-dala ang isang poste. Ginamit niya ito para hampasin ang halimaw ng buong lakas. Napuruhan ito, pero biglang may isa pang halimaw na lumitaw sa ilalim mismo niya. Muntik na siyang makain, pero nakatalon siya agad. Sa kasamaang palad, nasenggot niya ng matindi ang lason sa hangin. Muli siyang samuka ng dugo at sinamantala ito ng mga halimaw. Pero muling lumitaw ang kakaibang kapangyarihan sa katawan niya. Tumayo siyang muli, kahit pasabay na umatake ang dalawang halimaw. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nakaligtas siya. Ginamit niya ang isang metal sheet para hiwain ang bungo ng isang halimaw. Tapos, pinatay niya ang isa pa sa pamamagitan ng paghiwa rito sa kalagitnaan, at sumabog ito. Saglit siyang nagpahinga, pero isa na namang dambuhalang halimaw ang lumapit. Nang makita niya ito, nagpas siyang tumakbo si Rudo para makabawi ng lakas. Pero bago pa siya makatakbo, tumapak ang halimaw sa lupa, lumikha ng napakalakas na alon ng puwersa, at napalipad si Rudo. Pagdilat niya, nagulat siya nang makitang may lalaking nakasuot ng kakaibang maskara na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtaka siya kung sino ito at saan nanggaling. Bigla siyang binuhat ng lalaki at sinipa palayo. Napaluha siya ng dugo at muntik ng lumaban, pero nilagyan siya ng maskarang may hangin ng lalaki. Nakahinga siyang muli. Nalito si Rudo at tinanong ang lalaki kung taga rito ba siya. Gusto niyang malaman kung anong lugar ito at kung ano ang mga halimaw dito. Pero sinabi lang ng lalaki na manahimik siya. Siyempre, si Rudo na may single-digit na marka ay hindi sanay sumunod. Patuloy siya sa pagtatanong ng malakas. Muling bumulong ang lalaki para patahimikin siya, pero sinigawan siya ni Rudo na magsalita ng malinaw. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa, at doon na nawala ng pasensya ang lalaki. Sinigawan niya si Rudo, hindi raw sila nasa ilalim kundi nasa ibabaw ng lupa. At ang mga taong nasa taas ang dahilan kung bakit naging impyerno ang lugar na ito. Ipinaliwanag ng lalaki na naaakit sa ingay ang mga halimaw na gawa sa basura. At dahil hindi tumahimik si Rudo, narinig na siya ng mga ito. Hindi raw kayang patayin ng ordinaryong sandata ang mga halimaw na ito, kaya ang pinakamainam ay ang lumusat na tahimik. Pero huli na ang lahat. May isa ng halimaw na nasa likod nila. Kaya't nagpa siya ang maskarang lalaki na harapin ito. Biglang lumabas ang gintong enerhiya sa braso niya at binalot nito ang kanyang payong na naging sandata. Umatake ang halimaw, pero pinaikot lang ng lalaki ang kanyang payong sa mukha nito, parang blender. Naduraj ang halimaw at naging alikabok. Namangha si Rudo sa nangyari at lalo siyang nagtaka kung bakit hindi nabuhay muli ang halimaw. Biglang dumating ang buong hukbo ng mga halimaw. Pero kampante ang lalaki, kaya raw niyang tapusin ang lahat. Tumakbo siya papunta sa mga halimaw. Ginamit ang payong para pasabugin ang mga ito, at pagkatapos ay lumipad gamit ang payong bilang parachute. Naisip ni Rudo kung teknolohiya ba ito mula sa hukay o kakaiba lang talaga ang lalaking ito. Habang nasa ere, hinarap ng lalaki ang huling dambuhalang halimaw. Bumuga ito ng bola ng asido. Ginamit ng lalaki ang payong para hatiin ito, at nang tumama ito sa basura, sumabog ito ng malakas. Ginamit niya ang ulo ng halimaw bilang tuntungan para muling tumalon.
Pinalakas pa niya ang enerhiya sa payong at lumaki ito. Gamit iyon, sumugod siya sa ulo ng halimaw at hinati ito, pati lupa. Pagkatapos ng laban, lumapit siya kay Rudo. Tinanong siya ni Rudo kung sino siya. Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at nagpakilalang si Injan, isang simpleng tagalinis. Pero agad siyang nagsisi dahil nalanghap niya ang maruming hangin. Minura niya si Rudo sa pagpapatanggal ng maskara. Biglang nawala ng malay si Rudo. Habang walang malay, napanaginipan niya ang isang alaala noong bata pa siya. Umuwi siyang sugatan matapos siyang itulak sa kanal ng mga bata dahil sinasabi niyang may buhay ang mga bagay. Tinanong niya si Reto kung binugbog ba niya ang batang nambuli. Sabi ni Rudo, hindi raw. Tinanong niya si Reto kung totoo ba na kapag minahal ang isang bagay, magkakaroon ito ng kaluluwa. Habang nililinis siya ni Reto, sinabing alamat lang yun para matutong pahalagahan ang mga bagay. Pero gusto raw ni Reto na paniwalaang may kaluluwa ang lahat ng bagay. Naging curious si Rudo at tinanong kung may kaluluwa rin ba ang mga gamit nila, pati gloves niya. Sabi ni Reto, kung aalagaan niya ito, baka magkaroon nga. Nagising si Rudo sa alaala. Nakagapos na siya at hinihila ni Injan. Nagalit siya at sinigawan nito na palayain siya. Pero sagot ni Injan, dadalhin lang siya sa ligtas na lugar. Pero wala nang pakialam si Rudo, gusto na niyang bumalik sa ibabaw para gumanti. Pero natigilan si Injan sa sinabi ni Rudo. Sabi niya, imposible nang makabalik sa tinatawag nilang sphere. Isang lugar sa langit na laging gumagalaw. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang paghila kay Rudo, sabay sabing wala na siyang pag-asang makabalik at mas mabuting tanggapin na lang ang bagong kalagayan niya. Pero ayaw sumuko ni Rudo. Determinado siyang makabalik sa sphere kahit anong mangyari. Naniniwala siyang alam ni Injan kung paano makapunta roon pero ayaw lang niyang sabihin. Pasiga niyang pinilit si Injan na sabihin ang lahat. Kung hindi ay magsisisigaw siya hanggang sa dumating ulit ang mga halimaw. Dahil dito, nainis si Injan. Sinabi niya kay Rudo na ipapakita niya mismo kung anong klaseng lugar talaga ito. Hinayla niya si Rudo ng mas marahas at dinala siya sa isang malinis na parte ng kanyan, daang beses na mas malinis kaysa sa paligid. Iniwan siya roon ni Injan at sinabing, mag-enjoy ka, sabay alis. Nagmura si Rudo at humiling na palayain man lang siya. Pero tumalikod si Injan nang walang sinabi. Bigla na lang lumabas mula sa mga truck ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng gas mask at lumapit kay Rudo. Nagtaka siya kung sila ba ang mga tag-aron, at tila interesado rin ang mga ito sa kanya. Base sa suot ni Rudo, napag-isipan ng mga tao na baka galing siya sa sphere. Dahan-dahan silang lumapit at nagsimulang magtanong. Kinabahan si Rudo pero sinabi niyang nahulog siya mula sa sphere. Nang marinig nila yon, agad nilang inalis ang kanilang mga maskara at tila sobrang nasabik na makita ang isang buhay na tao mula sa sphere. Sanay na raw silang makakita ng patay na taga-sphere, pero ngayon, may buhay na nasa harapan nila. Masyado silang naging excited at sinimulan nilang inspeksyonin ang mukha ni Rudo. Agad siyang lumayo sa kanila. Sinabi nila na wala silang masamang intensyon at sinimulang kalagin ang mga tali niya. Naisip tuloy ni Rudo na mas mabait pa sila kaysa kay Injan. Pero isang bitag lang pala ang lahat. Maya-maya, natagpuan ni Rudo ang sarili niyang nakagapos ng mas mahigpit sa loob ng isang truck. Nagtataka siya sa nangyayari habang ang mga lalaki sa labas ay nag-uusap kung gaano sila kaswerte na may nakuha silang buhay na taga-sphere, tiyak daw na malaki ang kikitain nila rito. Pinag-usapan nila kung paanong binabayaran ng mahal ang mga parte ng katawan at damit ng mga patay na taga-sphere. At ngayon, dahil may nakuha silang buhay na isa, siguradong magkakagulo ang mga tao. Lumapit ang pinuno ng grupo at ipinaliwanag kay Rudo kung bakit ganito ang galit ng mga tao sa taga-sphere. Sinabi niya na ang mga taong naninirahan sa sphere ang siyang nagtapo ng lahat ng basura sa mundo, hanggang sa mapuno ito at maging lason ng hangin. Dahil dito, naglitawan ang mga halimaw, maraming tao ang namatay, at nawala ng tahanan. Kaya matindi ang galit nila sa mga taga-sphere. At kapag nakakita sila ng buhay na isa, tiyak daw na pagdaraanan nito ang lahat ng galit nila. Bilang welcome daw sa ibabaw, pinakain nila si Rudo ng panes na karne at bulok na pagkain. Patuloy siyang nilalay habang pinipilit siyang pasubuan. Sabi ng lalaki, ang mga taga-sphere raw ay masyadong maarte para humawak ng basura, kaya tiyak hindi nito makakaya ang ganitong pagkain. Pero nagkamali siya ng malaki.
Biglang kinagat ni Rudo ang mga daliri ng lalaki, nilapan niya ito kasabay ng panas na pagkain. Pagkatapos, tuluyan niyang kinain ang bulok na pagkain at sinabing hindi ito basura, dahil nakakain pa rin ito. Nagtakbuhan sa takot ang mga lalaki. Hindi pa man sila makapaniwala sa nakita nila, si Rudo ay tuluyan ang napuno ng galit. Galit siya sa mga taong basta nalang itinuturing na basura ang lahat ng bagay. At ayaw na niyang manahimik. Muling lumitaw ang kakaibang kapangyarihan niya. Binali niya ang mga tanikala at tumalon palabas ng truck. Naglabas siya ng enerhiya na siyang bumuhay sa mga bagay sa paligid. Mula sa malayo, pinapanood siya ni Injan, natuwa siya dahil si Rudo pala ay isa ring giver, isang taong kayang magbigay buhay sa mga bagay. Sa isip ni Rudo, pumasok muli ang mga sinabi noon ni Reto, na kapag inalagaan mo ang isang bagay, nagkakaroon ito ng kaluluwa at kapalit ay aalagaan ka rin ito. Inalis ni Rudo ang maskara niya at hinawakan ang tanikalang ginamit sa kanya. Binuhusan niya ito ng buhay at naging isang sandata. Lumapit ang mga lalaki, pero pinalo ni Rudo ang lupa gamit ang tanikala at napaatras silang lahat. Sinigawan sila ng pinuno na tirahin ang tanikala, dahil wala raw kwenta ang isang giver kapag wala na ang gamit nito. At nagtagumpay nga silang agawin ang tanikala ni Rudo. Pero laking gulat nila, at sobrang tuwa ni Injan, nang buhati ni Rudo ang isang gulong at buhayin ito bilang sandata. Napakabihira raw nito kahit sa mga malalakas na giver. Pinabagsak ni Rudo ang mga lalaki gamit ang gulong, isa-isa silang natalo. Hinarap niya ang pinuno ng grupo, na patuloy sa pagmumura habang nanginginig sa takot. Pero bago pa siya matamaan ni Rudo, biglang dumating si Injan at pinigilan siya. Natauhan si Rudo, nawala ang kapangyarihan niya, at ang gulong ay naging alikabok. Damyugo ang ilong niya habang pilit inaalala kung ano ba talaga ang ginawa niya. Sinabi ni Injan na ang labis na paggamit ng kapangyarihan ay nakakapagod sa katawan. Humingi siya ng tawad kay Rudo, pero kailangan daw niya itong subukan. Nangako siya na sasabihin na niya kay Rudo ang lahat ng tungkol sa mundong ito at sa kanyang kapangyarihan. Kapalit lang daw ay ang pagsali ni Rudo sa mga cleaners, ang mga lumalaban sa mga halimaw. Pero para kay Rudo, sobrang dami nito para tanggapin ng sabay-sabay. Kaya sagot niya, ayoko. Grabe, panibagong matinding kwento na naman ang natapos natin mga kaanasaga. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at syempre, mag-subscribe na sa ANISAG para sa mas marami pang anime recaps at kwentong kasabukan. Pindutin mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat upload. Hanggang sa susunod, mga kaanasaga, stay high, stay anime.